Sa palakpak para sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay na talagang siya ang Diyos na hindi nang iiwan sa atin. Amen ba? Amen. So sa umagang ito, bago po tayo magsimula, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sige po, sabay-sabay po nating basahin, mga kapatid, ang ating panunumpa sa umagang ito. Sabay-sabay po natin sabihin, ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat, Panginoon, dahil dumaan ang isang linggo, dumaan ang 2 buwan ng taong ito. Hindi po kayo nagbago. Hindi po kayo nagkulang. Nanatili po kayong tapat. Nandyan po kayo, hindi nang iwan. Kaya Lord, sa amin pong paglapit at pagsamba at pag-aaral ng inyong salita, dalangin namin, Panginoon, na ang aming mga puso ay hipuin ninyo. Kung meron kayong mga nakikitang karumihan, Panginoon, ngayon pa lamang, sa mga oras na ito, na aming mga kasalanan, ito man po ay aming nabanggit sa inyo. Ito man po ay hindi namin nabanggit sa inyo. Kami po ay patawarin ninyo dito. Lord, dalangin namin ang malayang pagkilos ng banal mong Espiritu. Dalangin namin, Panginoon, ang malayang pagkilos ninyo para baguhin ang aming buhay patungo sa inyong kalooban. Panginoon, maraming salamat sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, Panginoon, kami ay may pag-asa na sa buhay namin ito, hindi dito natatapos. Na sa buhay namin ito, Panginoon, balang araw kami po ay makakasama ninyo sa kalangitan. At salamat, Panginoon, sa pagpapakita na kayo rin po ay muling nabuhay. Dahil dito may pag-asa kami na ang Diyos namin ay hindi patay. Na ang Diyos namin ay buhay. Na ngayon pa lamang, Panginoon, mangungusap rin po kayo sa amin. Ano man po, Panginoon, ang gawa ng kaaway para kami ay pigilan. Para kami ay hadlangan sa mga bagay na gusto mong sabihin sa amin. Panginoon, ngayon pa lamang binabali na namin ito sa pangalan ni Jesus. Lord, this morning is for you. That's why we bring back the highest honor and glory in the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay makakaupo na po. Pwede po ba tayong mag-isip ngayon? Okay lang po ba? Pwede po ba tayong mag-isip ngayon? Pwede po ba tayong mag-isip ngayon saglit sa isang tao na binigyan tayo ng napakalaking pabor? Minsan na bang may tao na nagbigay sa iyo ng napakalaking pabor? Siguro naiisip natin, pwedeng magulang na binigyan tayo ng pamana. Siguro may mga nakatanggap na ng pamana. Or pwede namang mga boss natin na na-promote tayo sa trabaho dahil sa kanya. Binigyan tayo ng pabor, tinulungan niya tayo. Or kaya naman sa mga estudyante, guro na pinasa tayo kahit lagi tayong wala sa school, kahit lagi tayong absent, at kahit na kulang tayo sa requirements. Or kaya naman siguro naisip natin, pwedeng kaibigan na nagbigay sa atin ng pabor na pinahiram tayo ng napakalaking halaga sa mga oras na nangangailangan tayo. Mga kapatid, tanong ko po sa inyo, kamusta po ang relasyon nyo dun sa taong yon na nagbigay sa inyo ng napakalaking pabor? Kamusta po ang relasyon nyo sa kanya pagkatapos niya kayo bigyan ng pabor na sobrang laki para sa inyo? Siya po ba ay ibinabahagi or kinikwento natin sa ibang tao kung gaano siya kabuti sa inyo? Kinikwento ba natin kung gaano siya naging isang kaibigan na nandyan sa mga oras ng ating pangangailangan? Do we try our best na magpakabuti rin sa taong nagbigay po ng pabor sa atin? Alam niyo po, bilang isang tao, it is natural to do good to those people na nagpakita sa atin ng kabutihan at pabor. Tama ho ba, mga kapatid? Talagang natural sa atin na magpakita at magpasalamat ng sobra para sa kanila. Alam niyo po, mga kapatid, tayo rin bilang isang Kristiyano, matapos tayo pagkalooban ng Diyos ng kaligtasan, we commit our lives to Him and promise to follow Him all the days of our lives. Tama ho ba, mga kapatid? Nung tayo ay nakakilala sa Diyos, tinanggap natin siya bilang ating Diyos na tagapagligtas at hari, kinumit natin yung buhay natin sa Kanya kasi naranasan natin yung Kanyang kabutihan.
Naranasan natin yung kanyang pagliligtas kahit hindi tayo deserve. Alam niyo po, our journey as a Christians, magsabi ng amen ang lahat na nagsasabi na sila ay Christians. Magsabi ng amen? Amen. So lahat nagsasabi na tayo ay Christians. Alam niyo po, our journey as a Christians doesn't end in salvation. We become disciples of Jesus when we accepted Him as our personal Lord and Savior. And as a disciples of Jesus, mga kapatid, we are called to a life of transformation. We are called to a life of obedience. We are called dun sa buhay na sumusunod at nagkukumit sa Kanya wholeheartedly. Alam niyo po ba, hindi optional sa atin bilang isang Kristiyano ang discipleship sa buhay Kristiyano. Hindi optional yan sa atin. It must be the very standard by which we follow Him. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, tatalakayin natin what marks a true disciple. Ano nga ba yung mga marka, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga expectations, mga kapatid, ng isang pagiging disipulo ng Diyos, na nakakilala sa Diyos. And how His expectations shape not only our hearts, but also our daily actions. Kaya basahin natin, mga kapatid, ang Mark chapter 8, verses 34 to 38. By the way, ang title natin this morning is The Standard of Discipleship. What does Jesus expect of His disciples? Basahin po natin ang Mark chapter 8, verses 34 to 38. He summoned the crowd with His disciples and said to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself. Take up his cross and follow me." Verse 35, "For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it. What profit is there for one to gain the whole world and forfeit his life?" Verse 37, "What could one give in exchange for his life?" Verse 38, "Whoever is ashamed of me and of my words in this faithless and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of when He comes in His Father's glory with the holy angels." Mga kapatid, ang pag-aaralan po natin ngayon is just a part 1 of the standard of the discipleship. What Jesus expect to His disciples, ito po ay part 1 lang. Magpo-focus po tayo sa verse 34, pero ito pong verse na binasa natin is sa Mark chapter 8, verses 34 to 38, nabasa natin ang cause of discipleship according to Jesus. At ito rin po ang standards na ine-expect ng Panginoon sa atin, na ipinakita o dapat nating isabuhay bilang Kanyang mga followers. Kanina narinig ko kayong lahat at sinabi nyo na amen na kayo ay isang Kristiyano. And when we say that we are a Christian, from the word itself, Christian, Christ, we are a follower of Jesus. We are a follower of Christ. So meaning, ito pong binasa natin is the expectations of Jesus for the Christians who follow Him. For the disciples of Jesus. Alam niyo po, ang sinabi ni Jesus dito ay hindi lamang po para sa mga pastor. Hindi lamang po ito para sa mga leaders. Hindi lamang po ito para sa mga nagmi-ministers, mga leaders ng bawat ministry, bawat active na members. Sa lahat na nagsabi na kayo ay Christians, mga kapatid, ito po ay expectation sa atin. Kung mapapansin po natin ang verse 34, pwede bang pabalik saglit ang verse 34? Sabi ni Jesus, sabi po dito, "And He summoned the crowd with His disciples and said to them, Whoever wishes to come after me must deny himself." Look at the word, He summoned the crowd. Hindi niya lang po tinawag ang kanyang mga disipulo na laging sumusunod sa Kanya, pati po ang crowd, mga kapatid, ang mga taong nandun na nakikinig sa Kanyang turo, na nakakakita ng Kanyang mga milagro, at nalalaman kung sino talaga si Kristo. So meaning, mga kapatid, if we call ourselves a disciples of Jesus, ang expectations na to, hindi lamang po para kay pastor. O pastor, ikaw lang dapat ang mag-deny sa sarili mo, ha? Pastor, ikaw lang dapat, o leader lang dapat ang sumunod dyan. Tayo pong lahat, mga kapatid, ay ine-expect ni Jesus na sundin po ang mga bagay
na to. So himay-himayin po natin ang mga verses na to mga kapatid from chapter 8 verse 34. 34 lang po muna tayo and 35. So sa verse 35 mga kapatid, Jesus shows the pattern to follow bilang disciples niya. So number 1, Jesus shows the pattern. So what are the patterns that Jesus expects us to do? Ano po yung ine-expect ng Panginoon sa atin na kailangan nating sundin? Basahin ko lang muli ang verse 34. Mga kapatid, He summoned the crowd with His disciples and said to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up your cross, and follow Him." Pag-usapan po natin ang unang bagay na sinabi po ng Panginoong Jesus. Deny yourself. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng deny yourself, mga kapatid? Alam niyo po, akala ng iba, kapag narinig nila ang word na deny yourself, akala nila ito ay degrading yourself. Ibig sabihin, ibababa mo lang yung sarili mo. Akala ng iba, kapag narinig yung deny yourself, isasantabi mo lang saglit yung sarili mo. Alam niyo po ba, kapag narinig natin ang deny yourself, mga kapatid, ang ibig sabihin nito, we are giving up our old life. We are giving up our old self. We are giving up our old habit. We are giving up our old lifestyle. We are giving up the things na hindi gusto ng Diyos na ginagawa natin. At dahil ginigive up natin yung mga bagay na hindi gusto ng Diyos, ipinapakita lang natin na ang buhay natin ay hindi tayo ang may-ari. Also, one meaning of denying yourself, mga kapatid, is disowning your life and acknowledging that the owner or yung may-ari ng buhay mo, walang iba kung hindi si Kristo. Nagkakaintindihan po tayo? Ang nagmamay-ari ng buhay natin, kaya natin dinideny ang sarili natin, kasi alam natin na si Jesus yung nagbigay ng buhay na to sa atin. So dahil siya ang may-ari nito, mga kapatid, ginigive up na natin lahat ng hindi niya gusto. Sinusuko na natin. Binibitawan na natin. Ano yung mga bagay na dapat nating bitawan bilang isang tao or Kristiyano? Binibitawan na natin yung pride. Hindi galing sa Diyos. Ayaw ng Diyos na ma-pride. Gusto ng Diyos yung puso na may mapagpakumbaba. Kapag may nagawa kang mali, accountable ka. Hindi yung nagmamalaki ka pa. Gusto ng Diyos na kapag ikaw naman ay kailangan magkaroon ng reconciliation. Gusto ng Diyos, ayaw niya ng pride. Gusto ng Diyos, bitawan natin yan. Hindi lang yon. Gusto ng Diyos na bitawan natin ang selfish ambitions. Dinideny natin yung mga ambisyon natin ng pang makasarili lang. Ginagawa natin yung mga bagay na pang ibang tao rin na makakatulong sa kanila at makakapagbigay ng glory sa Panginoon. And of course, we are also denying at binibitawan yung desires of the flesh. Alam niyo po, napakarami pong desires ng flesh. Hindi ko na po lalahatin, pero naniniwala ako sa bawat araw na dumadaan sa buhay natin, iba't ibang challenge or iba't ibang temptations, iba't ibang trials yung kinakaharap natin para lang gawin ng flesh yung gusto niyang gawin. Di ba? Halimbawa na lang, mga kapatid, ikaw ay may kagalakan bago ka umalis ng bahay nyo. Pero papasok ka na ng trabaho, merong nakabunggo sa'yo sa jeep na sinakyan mo, it is a challenge, mga kapatid, na mawala yung joy. Ano mangyayari sa'yo? Kapag nag-give in ka sa temptation, doon sa bagay na yun na may nakabunggo sa'yo, magagalit ka. Denying your selfish ambitions or desires of the flesh is tatalikuran mo yung bagay na alam mong ikagagalit mo, alam mong makakasakit sa'yo at hindi ka looban ng Lord. Tatanggalin mo yung galit. Instead na magalit ka sa taong nakabunggo sa'yo, sasabihin mo na lang sa kanya, sorry po, ni-reverse psychology mo na lang. Or kaya naman sasabihin mo sa kanya na kung nang mahinahon yung mga bagay na gusto mong sabihin. Alam niyo po, mga kapatid, bakit kaya inutos ng Diyos na bitawan natin ang pride, selfish ambitions, and desires of the flesh? Bakit kaya sa tingin ninyo? Bakit sinabi ng Diyos yung first command niya dyan sa verse na yan? Kasi alam niyo po, mga kapatid, denying your flesh or denying yourself, this is how we grow in Christ-likeness. Ito po yung paraan para mas lalo tayong lumago at mas makita sa atin lalo si Kristo. Alam niyo po, kapag laging nasusunod ang flesh,
asahan mo na hindi makikita si Kristo sa'yo. Asahan mo na kapag laging ang flesh ang pinapairal mo, hindi maniniwala ang tao sa'yo na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Gising pa po? As yourself decreases, mga kapatid, Christ increases. Ulitin ko. As yourself decreases, Christ increases. Alam niyo po, opposite talaga ang prinsipyo ng mundong to sa prinsipyo ng Diyos. Kung ang mundong to, ikaw ay dakila kapag ikaw ay nasa itaas. Sa Diyos, sa Bible, dakila ka kapag ikaw ang nagpapakumbaba. Mas tinataas ng Diyos ang mga nagpapakumbaba kesa sa mga nagmamataas. So as yourself decreases, Christ increases, meaning, mga kapatid, mas nakikita si Kristo sa atin, hindi na yung tayo. Minsan ba narinig mo sa ibang tao, mga kapatid? Ito po, tignan po natin to at i-reflect natin to. Minsan ba narinig mo sa tao, nung matagal kayong nagkita, tapos naging Kristiyano ka na, tapos after 10 years, nakita kayo. Kunyari may long lost friend ka, or long time friend ka na. 10 years na kayong friends, pero 10 years na rin kayong hindi nakikita. Nasa abroad siya, tapos umuwi siya, tapos nakita ka niya bigla. Masasabi kaya ng friend mo na yun, uy, friend, ibang-iba ka na. Or masasabi ba ng kaibigan mo na yun, uy, friend, ikaw pa rin yung dati na loko-loko. Ikaw pa rin yung dati na babaero. Ikaw pa rin yung dating, alam mo yun, hindi ginagawa yung tama, ikaw pa rin. Or tayo ba yung tao na masasabi nila, ibang-iba ka na. Hindi ka na yung dating palamura. Hindi ka na yung dating mainitin ng ulo. Alam niyo po mga kapatid, as we decrease ourselves, automatic nakikita po yan si Kristo sa atin. Nakikita po ang Panginoon sa buhay natin. So sino po ba ang nakikita sa iyo ngayon bilang isang anak ng Diyos? Bilang isang Kristiyano na sumusunod sa Kanya? Sino po ang nakikita sa inyo ngayon? Yung dati mo bang identity o bago mo ng identity kay Kristo? Imposible mga kapatid na tunay kang kumilala kay Kristo pero walang nagbago sa'yo. Imposible yun. Kasi automatic, kapag ikaw nakakilala ng tunay kay Kristo, meron po talagang pagbabago sa'yo. Siguro, isipin natin, ako ba yung taong dating mainitin ng ulo, pero after 5 years, sabi ng kaibigan ko, hindi na ako mainitin ng ulo? Praise God! Ako ba yung tao na dati tactless, ngayon, tactless pa rin, pero nabawasan? Praise God! May nagbago pa rin. Ako ba yung tao na alam mo yun, nananakit kagad kapag merong tao na inaagrabyado ko? Pero ngayon, hindi na. Praise God! Alam niyo po, kailangan nating isipin kung meron ba talagang nagbago sa atin. Hindi para magkaroon tayo ng pride, hindi para tayo ay mag-boast dun sa kaya nating gawin, hindi para, alam niyo po yun, i-compare yung sarili natin sa ibang tao at sasabihin natin, mas righteous ako sa'yo. Kasi ikaw, ganun pa rin. Ako, nagbago na. Hindi para yun dun. Para lang po ma-check natin kung talaga bang sumusunod tayo kay Kristo. Gising pa? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, if anyone, mga kapatid, ay nakay Kristo na, if anyone is in Christ, the new has come, the old has gone. May bago na wala na yung dati. Alam niyo po, it is in self-denial that we first gain our true selves, recovering our personality or recovering our identity in Christ. Kapag tayo po mga kapatid, dininay yung gusto ng flesh natin, dito lang po natin mas lalo pong malalaman yung identity natin kay Christ. Yung identity natin kay Kristo. Kung dati, mga kapatid, ito yung pangarap mo, hindi ako magpapagamit sa Diyos. Sariling gawain ko ang dapat masunod. Sariling gusto ko, sariling isip ko, yung susundin ko, dahil kaya ko naman, may capacity ako, may skills ako, na gawin yung mga bagay na pwede kong gawin para maging successful ako. Kung dati, yun yung pangarap mo, mga kapatid,
Pero ngayon, dahil Kristiyano ka na, ang pangarap mo na, yung gusto na ng Lord, hindi lang gusto lang ng laman mo. Gising pa po tayo? Pakisabi nga sa katabi mo, mga kapatid, gising ka pa ba? Kung dati, mga kapatid, importante sa iyo ang imahe mo or image mo bilang isang tao, ngayong Kristiyano ka na, ang importante sa iyo yung maitaas na yung pangalan ng Panginoong Yesus. In everything you do, mas importante na sa iyo na gagawin ko yung trabaho ko para maitaas yung pangalan ng Panginoong Yesus, hindi lang para masatisfy ako. In everything I do, itataas ko ang pangalan ng Panginoong Yesus sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga barkada ko, sa mga kinaaliwan ko, sa lahat. Kasi gusto na natin na hindi lang basta flesh natin ang masunod, dinideny na natin at ina-acknowledge na natin na yung kalooban ng Diyos ang laging masunod. Alam niyo po, kung dati sinusunod mo ang desires ng flesh o katawan mo, ngayong Kristiyano ka na, the Spirit is opposing those desires. Nararamdaman niyo ba yon minsan? Na kapag meron po tayong gustong gawin at alam natin mali, may conviction sa atin na wag gawin. Tama ho ba mga kapatid? May conviction sa atin na wag mong gawin yan, kasalanan yan, wag mong sabihin yan, mali yan, wag mong isipin yan, nagko-commit ka ng adultery dyan. Alam niyo po kung bakit niyo minsan nararamdaman yon? Kasi meron ng spirito sa atin na nag-o-oppose sa mga bagay na yon at nagtutulak sa atin na i-deny na yung gusto ng flesh natin. And when we obey the Holy Spirit, mga kapatid, we are obeying the command of the Lord not to deny yourself. Alam niyo po, hindi madali na i-deny yung gusto ng laman. Sa pagkain pa lang Sa pagkain pa nga lang, di ba? Di ba pag may gusto tayong kainin, kinakain natin. Sino dito nagkikrave ngayon ng lechon? May nagkikrave ba ngayon ng lechon? May nagkikrave ba ngayon dito ng pagkain na maalat, matamis, maasim? Lalo ngayon season na ng mangga. Alam niyo po, ako po ay mahilig sa mangga. Literal yon. Talagang mahilig ako sa maasim na pagkain. So, sino dito mga kapatid, ang magsasabi na kapag meron silang craving sa katawan nila na alam nilang mali, sinusunod nila yung gusto ng Lord na i-deny yung flesh na yan. Kung sinusunod natin na i-deny yung flesh with the power of the Holy Spirit, we can, mga kapatid, oppose it. Kaya magagawa nating hindi sundin ang gusto ng laman. Alam niyo po, paano pa natin mas lalo na madedenay yung flesh natin at mas masunod yung Holy Spirit? Paano? Pag palagi nating pinapakain ang Holy Spirit at hindi natin laging pinapakain ng laman. Paano po 'yon, mga kapatid? How can our spirit, mga kapatid, eats? Ano po ang pagkain ng spirito natin? Ang pagkain ng spirito natin walang iba kundi ang salita ng Diyos. The more you read the Word of God, the more na binabasa natin ang salita ng Diyos, mas kumakain po ang spirito natin. At kapag kumakain ng spirito natin, mga kapatid, mas lumalaki ito. Mas tumataba ito, mas nagkakalaman ito, at mas nagiging mas powerful siya kaysa sa flesh natin. Pero kapag hindi ka kumakain ng Word of God, hindi mo pinapakain ng Word of God ang spirit mo, asahan mo na sa bawat temptation na darating sa flesh mo, hindi mo madedenay. Bakit? Kasi wala kang pinapakain sa espiritu mo. So you want to deny yourself, mga kapatid? Mas magbasa po tayo ng Biblia. Mas lalo po tayong lumapit sa Kanya. Alam niyo po ang flesh natin, mga kapatid. Alam niyo po ba kung bakit yung katawan natin or flesh natin ay walang takot na itulak tayo ng itulak sa kasalanan? At walang pakundangang hinahabol ng katawan natin yung desires natin. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po ang katawan natin, wala siyang pake sa eternity. Ang katawan natin, kaya gusto niyang gawin yung gusto niyang gawin dito sa lupa, isatisfy yung gusto niyang gawin dito sa lupa, kasi mga kapatid, ang katawan natin temporary lang, at wala siyang pake sa eternity. Ang mapupunta lang sa eternity, alam niyo po ba kung ano? Yung souls natin. Yung kaluluwa lang natin. So si katawan, gagawin niya lahat ng gusto niyang gawin. At yung gusto niyang gawin, mga kapatid, dahil hindi siya maaapektuhan ng eternity, bahala siya kung anong gusto niyang gawin. So, anong gusto kong sabihin, mga kapatid?
Ang kaluluwa o espiritu natin ang dadanas ng eternal consequences. Kung tayo ay tatalikod sa Diyos, o di kaya naman ay eternal reward ang tatanggapin natin mula sa Diyos, at ito ay buong puso nating tatanggapin mula sa Kanya, tayo po ay susunod kay Kristo. Ibig sabihin, hindi pwedeng puro katawan ng binubusog o pinagbibigyan. Make sure your spirit is also healthy. Make sure your spirit is also thriving dahil dyan, madadala mo yan sa eternity. At makikita yan ng tao sa atin. Pag tinanong ba kayo ng katabi mo ngayon, or pag tinanong ko yung katabi mo ngayon, nakikita mo bang follower yan ni Jesus, yung katabi mo? Masasabi niya bang oo or hindi? Pag sinabi niyang oo, praise God. Pag sinabi niyang hindi pa huli ang lahat. Laging may grace si Lord, mga kapatid, para tayo ay tulungan. Do not surrender your body to the selfish desires. Instead, feed your spirit and let it live according to God's will. Kanino kaya ngayong desires ang pinagbibigyan mo? Desires of the flesh that will bring you to destruction, or desire of the spirit that seeks God's presence and holiness? Nawa mga kapatid, mas lalo pong sumusunod tayo sa Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng dahilan para gawin ang kanyang kalooban. So deny your flesh, mga kapatid. Isa pa, mga kapatid. Isa pa, hindi lang yon ang sinabi ng Diyos na ina-expect niyang gawin natin. May ina-expect pa po ang Diyos na dapat nating sundin. Sabi niya sa crowd, sabi niya sa mga disipulo, sa mga taong nakikinig sa Kanya, take up your cross. Basahin po natin muli ang verse, kung babalikan natin. Sabi doon, and he summoned the crowd together with his disciples and said to them, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up your cross. Take up his cross. Pag narinig natin yung word na take up your cross, ano po ang naiisip nyo? Naiisip nyo ba, mga kapatid, na itong cross na to ay pangsabit lang sa kwintas? Pag sinabing take up your cross, naiisip mo ba na itong cross na to, hawakan mo lang tapos itatapat mo sa kung sino? Pag sinabing take up your cross, ito lang ba yung bagay na pwede nating makita sa dingding? Na nandyan lang? Yan lang ba? Or kaya naman decoration lang ba sa isang church or building pag sinabing take up your cross? Alam niyo po ba, noong mga unang panahon, pag sinabing take up your cross, mga kapatid, or kapag ang isang tao may daladalang cross, katulad ni Jesus, yun po ay instrument of shame, kahihiyan. Pag sinabing take up your cross, or pag may tao nagdadala ng cross, nung mga time po ni na Jesus, or after Jesus, yun po ay time nang sila ay kinakahiya, mga kapatid, kinukutya, sila po ay nagsasuffer, naghihirap, and at the same time, mga kapatid, yung mga taong nagtitake up your cross, sila po yung mga taong tinitorture at namamatay. Ano pong ibig kong sabihin, mga kapatid? When Jesus called these people to take up their cross, naiintindihan po ng mga disciples at ng crowd exactly kung anong ibig sabihin ni Jesus. Pero sadly, sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, medyo lumalabo po ang mensaheng, medyo lumalabo po yung mensahe nito para sa atin. Sa panahon po natin ngayon. Akala ng mga tao ngayon, akala po natin ngayon, ang ibig sabihin ng take up your cross is burdens or discomfort. Akala ng mga tao, take up your cross. Ibig sabihin, meron kang pabigat sa balikat mo. Meron kang burden sa balikat mo. Akala ng mga tao, discomfort lang to. Sabi pa nga nung iba, yung cross ko na binibitbit ko ngayon, yung problematic kong anak, I take up my own cross kasi anak ko pabigat sa akin. I take up my own cross, yung toxic kong asawa. Akala nila yung asawa nila yung take up your cross, yung cross nila. Alam nyo, yung iba naman sinasabi nila, yung cross ko na binibitbit ko ngayon, yung boss kong ang daming utos. Or yung cross ko ngayon, yung mga bagay na ginagawa ko ngayon na sobrang hirap.
Alam niyo po, hindi po yun ang cross na tinutukoy ni Jesus. Gusto ko pong maintindihan niyo tong bagay na to. Alam niyo po, bakit ko to gustong sabihin na maintindihan po natin? Alam niyo po, ang Kristiyano ngayon, very complacent. Ang Kristiyano ngayon, sapat na Kristiyano ko and it's already done. Sapat na naligtas ako and it's already done. Sapat na alam kong pupunta ako ng langit and it's already done. Wala na akong pake. Gusto ko pong maintindihan niyo po mga kapatid na taking up your cross, next slide please. Taking up your cross is not about life's problems. It's about the courage to sacrifice and remain faithful to Christ, even in shame or rejection by the world. Alam niyo po yung trials and yung mga hardships na kinakaharap natin ngayon, hindi po yan yung cross nyo. Nagkakaintindihan tayo? The trials and hardships you face right now, mga kapatid, are not your cross. Pwede po siya maging thorn in the flesh. It can be your thorn in the flesh, but definitely not your cross. Magkaiba po yon. When Jesus tell His disciples to take up their cross and follow Him, He is actually calling us to willingly bear the humiliation, the suffering, and the hatred, the alienation, and even the death na pwedeng ibigay ng mundong to. Alam niyo po, mapalad lang po talaga tayo sa panahon natin ngayong mga Kristiyano, dito sa Pilipinas, sa bansa po natin, kasi meron tayong religious freedom. Di ba po? Sa bansa natin, meron po tayong religious freedom. If you shout outside, praise the Lord, or if you shout outside that you are a follower of Christ, walang mambabato sa iyo dyan ng bato. Walang mananakit sa iyo dyan. O walang magtatangka sa iyo dyan sa labas. Sa buhay mo, napapatayin ka. Walang mambabato sa iyo dyan ng kung ano-anong bagay. Walang mamamahiya sa iyo when you do that. Kasi nandito tayo sa bansa natin na tayo po ay may freedom to express our faith. Pero alam niyo po ba, merong mga tao sa iba't ibang bansa na nakakaranas ngayon ng different persecution. But they still continue to take up their cross and follow Jesus. They still continue to profess their faith kahit na sila po ay kinakahiya, sila ay sinasaktan, sila ay tinitorture, at kahit na minsan sila po ay kinikilig, anong tawag doon? Kinikilitan ng leeg. Ang tawag pa doon? O basta, gilitan ng leeg. Ayan, ginigilitan ng leeg. Mga kapatid, sa mundo natin ito, hindi natin nararanasan yon. Pero kapag kayo tinanong ko, tayo ang papalit sa posisyon nila. Will you still take up your own cross? At sasabihin mo na kahit ako, inaapi nila, na kahit ako, tinitorture nila, na kahit ako ayaw nilang paniwalaan at wala na akong magagawa sa buhay kong to, kundi mamatay, susunod pa rin ba kayo sa Diyos? Handa pa rin ba kayong sabihin na magba-Bible study pa rin ako kahit walang naniniwala sa akin? Handa pa rin ba kayong sabihin na maniniwala ako kay Kristo kahit walang naniniwala sa akin? Alam niyo po, ganun yung take up your own cross. Take up your cross. Na kahit anong mangyari sa'yo, hanggang mamatay tayo, susunod tayo sa Diyos. Ang pagsunod ba natin hanggang kamatayan? Magsabi ng amen. Or ang pagsunod ba natin hanggang linggo lang? Ang pagsunod ba natin hanggang Monday lang? Ang pagsunod ba natin hanggang Wednesday lang? Kasi may midweek pa. Or ang pagsunod natin hanggang, at least may Thursday, may Bible studies. Ang pagsunod natin kay Kristo, dahil tinanggap natin siya, seryoso tayo, nung unang tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas at ating Diyos. Meaning, until the end, hanggang sa mamatay tayo, hindi tayo titigil sa paniniwala at pagtitiwala at paglalakad sa buhay natin ito bilang isang Kristiyano. Alam nyo, balikan ko lang yung mga tao sa ibang bansa na nakaranas ng persecution. May nabasa po ako sa Facebook na isang pastor, mga kapatid, na nakaranas ng persecution sa India. Siguro nabasa nyo na po to. Siya po ay isang pastor from India at
siya po, mga kapatid, ay hindi namimilit sa tao na i-convert sila. Ginagawa niya lang yung part niya to share the gospel and not forcing them, mga kapatid, to convert to Christianity. Sinishare niya ang gospel, gusto niyang makakilala sila sa Diyos. Then one time po, mga kapatid, ito pong lalaking to at ang kanyang pamilya, kumakain po sila sa bahay nila sa India. Habang kumakain po sila, meron pong 150 na tao na sumugod. At itong 150 na tao, alam niyo po ginawa sa kanya, sa pastor na to, yung mga taong yon, sila po ay mga Hindu. Hinila siya, kinaladkad siya, at pinagbintangan siya. Pinipilit mo yung mga tao na makakilala sila kay Kristo or makonvert sila sa Christianity. Alam niyo po, habang binubugbog siya, habang sinasaktan siya, nakita po ng anak niya, nakita ng asawa niya, nagsumbong po sa pulis. Imagine niyo yung situation niya, 150 na tao binugbog ka. Isang tao nga lang sinuntok ka, ano ka na eh, magrereklamo ka na. Ito 150 na tao po, binubugbog, tinutorture, sinasaktan, at kung ano-anong sinasabi sa kanya. Dinala pa po siya dun sa temple nila. At sinabi sa kanya na parang i-renounce mo yung sinasabi mong faith. At maniwala ka dito sa Diyos namin. Alam niyo po, hindi niya sinusunod yung gusto ng mga taong yon. At dahil binubugbog siya at sinasaktan, yung anak niya po at asawa niya, nagtawag ng pulis. Alam niyo po, yung mga pulis na tinawag, dinelay po yung paggawa ng aksyon, wala pong ginawa. Hindi po tinulungan tong taong to. Alam niyo po, iyak nang iyak yung asawa. Iyak nang iyak yung anak. At siya rin po, personal, umiiyak din po siya. At kung tayo yung nasa sitwasyon niya, binubugbog ka na, sinasaktan ka na, masasabi mo pa bang may pananampalataya pa rin ako kay Kristo? Si Jesus pa rin ang Diyos ko, hindi ang Diyos niyo. Alam niyo po, sabi niya, kung mababasa niyo dito, Jesus bore so much suffering for us. Bakit niya sinabi yan? Kasi nga po, grabe na yung hirap niya. Sabi niya, Jesus bore so much suffering for us. Etong nararanasan ko ngayon, sabi niya, this is nothing compares to what Jesus experienced in the cross. Hindi to makukumpara ng naranasan ni Jesus sa cross. Alam niyo, minsan tayo, tignan niyo siya. Hindi siya sumuko kahit na siya ay pinapersecute. Alam niyo tayong mga Kristiyano, sa simpleng problema, sumusuko tayo. Sa simpleng mga bagay na nagkukos ng tampuhan, sumusuko tayo. Sa simpleng discouragement sa isip natin, sumusuko tayo. Ang tanong ko sa inyo, sumuko ba ang Diyos sa inyo? Sumuko ba si Jesus sa inyo? Sumuko ba siya nung mga panahong kailangan mo siya? Sumuko ba siya nung mga panahong naghihirap ka at nag-iisa ka na lang? Sumuko ba siya nung mga panahong bagsak na bagsak ka dun sa mga kasalanang hindi mo magawang tanggalin? Hindi siya sumuko sa'yo. Anong gusto ko sabihin, mga kapatid? Kung ang Panginoon natin hindi sumuko, nakita natin kung ano pong nangyari sa Kanya nung siya mismo nagbitbit ng cross. At siya rin mismo ay pinako sa cross. Nakita natin na hindi siya sumuko. Sinabi niya pa sa Diyos Ama, they don't know what they are doing. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Hindi sumusuko ang Diyos sa'yo. Huwag din sana tayong sumuko na bitbitin yung cross natin hanggang dulo. Huwag din sana tayong sumuko na kahit na ang daming mga dahilan para tayo ay tumigil bilang isang Kristiyano, huwag po sana tayong sumuko kasi ang Panginoon natin, hindi niya po yon ginawa sa atin. Sa buhay natin ito, sa maliit na bagay ba, nakikita na we are willing to stand firm sa faith natin. Because taking up the cross, mga kapatid, ito yung sinasabi ni Jesus. Taking up the cross is choosing
the narrow path. Yung daan na hindi dinadaanan ng maraming tao. Kumbaga, ito yung daan, diretso. Ang cross, pabalik. Kasi hindi ito yung daan. Ito yung daan na maluwag. Ang cross, ang daan papunta doon sa pinapadaan ng Diyos na narrow path. Mga kapatid, makitid. Naranasan niyo na po ba maglakad sa isang makitid na daan? Di ba, hindi nyo madadala lahat ng bagay? Kunyari, ang daan sa makitid na bagay, kailangan mo maglakad ng paisa-isang paa. Una to, pangalawa to, pangatlo to, halimbawa na lang may dala kang maleta. Madadala mo ba yung maleta? Hindi. Halimbawa na lang may dala kang sasakyan, madadala mo ba yun doon? Hindi. Kahit motor mo, hindi mo madadala doon. Anong gusto kong sabihin mga kapatid? When we choose taking up His cross, asahan natin na minsan may mga taong hindi natin makakasama sa paglalakad na to. Asahan natin na may yung mga bagay na dala-dala natin, na nakasanayan nating dalhin. Ugali, personality, characteristics, or kung ano pa man, na meron tayo, minsan hindi na natin yung madadala kasi gustong ng Diyos na tanggalin natin yun. As we walk through the narrow path, while carrying the cross. Not many people, not many Christians are truly carrying their cross. Many are quick to compromise. Marami pong nagko-compromise. Halimbawa, kung Christian businessman ka, na may kliyenteng sinabi sa'yo na ayaw niya na makipag-deal sa Kristiyano. Bilang isang Kristiyano, what will you do? Will you lie? Magsisinungaling ka ba to keep your client? Or mag-i-stand firm ka sa faith mo? Kung may barkada kang nambubuli, nang mamak ng mga Christians, what will you do bilang isang Kristiyano? Magtatago ka na lang ba bilang isang Kristiyano at hindi mo sasabihin Kristiyano ka? May tanong ako sa inyo, alam ba sa trabaho mo, sa eskwelahan mo na Kristiyano ka? Alam ba? Kung alam, praise God. Alam nyo, hindi matatanggi at hindi maitatago yung liwanag na dumating sa buhay natin mula kay Kristo. So kung nalaman tayong Kristiyano, mga kapatid, let's embrace it. May sasabihin ako sa inyo. Handa ba kayo makinig? Pakisabi sa katabi mo, makinig ka. Alam niyo po, ako po, bilang isang pastor, hanggat maaari, ayoko pong sinasabing pastor ako. At ayoko sinasabing Kristiyano ako. O hindi ko naman kinakaya si Jesus. Kasi tumataas yung expectations. Diba? Alam niyo po, hindi ko sinasabi, pero nagulat ako, lahat sila alam na pastor ako. Nagulat ako, may nagbubulungan, uy, pastor yan, wag mong galawin. Kahapon lang po to. Meron dong isang katrabaho ko na gusto akong kausapin. Narinig ko, nasa likodan ko. Sabi nung kaibigan niya, uy, Pastor John, mag-ingat ka. Alam niyo, deep in my heart, mali na itanggi ko pa kung sino ko. Kasi may identity ako kay Kristo na nakikita ng ibang tao, kailangan kong i-embrace at kailangan ko pang mas lalong ipakita. So kung nalaman ng mga tao sa paligid mo na Kristiyano ka, huwag kang mahiya. Amen? Kung nalaman ng tao na taga day by day ka at tunay na sumasamba ka kay Kristo, huwag kang mahiya, kapatid. Mas lalo mong i-embrace yan at mas lalo mong ipakita sa kanila kung sino talaga si Kristo sa buhay mo. Alam niyo, sa pamamagitan ng mga bagay na ipapakita niyo sa buhay niyo na binago ng Diyos, maaaring makakilala rin sila kay Kristo. Share ko po ulit. Di ba nalaman nilang pastor ako? Ginagawa ko na lang po kung ano dapat kong gawin. Nagulat ako, mga katrabaho ko, nagyaya ng Bible study. Hindi ko naman din pinipilit. Pero alam niyo po yun, automatic mangyayari yung bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo kapag hinahayaan mo siya na kumilos sa'yo. Hindi mangyayari ang kalooban ng Diyos
sa buhay mo kung pinipigilan mo siya sa buhay mo. Mangyayari lang yon kapag hinahayaan, mangyayari lang ang kalooban ng Diyos sa'yo kapag hinayaan mo siya na kumilos sa'yo. Amen? So mga kapatid, isa pa, gusto ko lang po ulit i-share. Hindi na po sa akin ha. Alam niyo po, yung carrying the cross, yung take up his cross, nung time po ng yung time ni na Jesus, kapag meron pong isang kriminal na pinabuhat na nila ng cross, yun po ay papunta na sa isang lugar na kung saan doon po siya i-crucify. Wala nang balikan. Kumbaga, halimbawa, imagine niyo na lang, ako po ay isang tao na nagkikerry ng cross. Naglalakad ako, hindi na ako pababalikin pa ng mga soldiers ng Rome. Wala nang balikan. Ibig sabihin, hanggang dulo talaga. Maglalakad ako na maglalakad. Kahit madapa ako, kahit hampasin ako, kahit na kung ano man ang gawin sa akin, kailangan ko maglakad hanggang dulo, hanggang kamatayan. Alam nyo, carrying our cross is also like that. Meaning, dire-diretso lang, wala nang atrasan pa. Kristiyano ka, sinabi mo kanina, magsabi ulit ng ang tao na magsabi ng amen ang tao na nagsasabi na sila ay Kristiyano. Okay, wala nang atrasan. Wala nang atrasan yan. Dire-diretso na yan. All in yan, mga kapatid. It means no matter what the cause, whatever lies in our path, you endure and remain faithful until the end. And lastly, mga kapatid, dito sa sinabi ni Jesus, ano yung na-expect niya sa atin na dapat natin gawin? Na kailangan nating ipag-pray, na tulungan niya tayo. Lastly, follow Him. Sabi kanina, deny yourself. Pangalawa, carry or take up your cross. And lastly, mga kapatid, follow Him or follow Jesus Christ. Alam niyo po, the true disciple of Jesus, the true disciple of Jesus first turns his back on himself and his old life. Second, take up his cross and willing to lay down everything for the glory of God. And lastly, a true disciple of Jesus takes his place behind the Lord and he follows Jesus wherever he leads. Anong gusto ko sabihin? Yung following Jesus Christ, hindi ikaw yung nauuna. Yung following Jesus Christ, nilalagay mo na yung sarili mo sa likuran ng Panginoon at hahayaan mo na siya ang mauna at dalhin ka doon sa kagustuhan niya. Actually, mga kapatid, following Him wherever He leads you to go, whatever He leads you to do, and whatever He leads, we must be willing to follow if we are disciples of God. The true disciples walks in total obedience and submission to the Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin, kapag sinabi nating total obedience, may tatlong bagay yan. Makinig ko kayo sa akin. Pag sinabing total obedience, tatlong bagay po yan. Wholehearted, hindi kalahati. Pag sinabi mong susunod ka sa Diyos, simula ngayong araw na to, susunod na ako sa Diyos. Pero yung kalahati ng puso ko, siya muna ang susundin. Kailangan wholehearted ka. Hindi 1%, hindi 10%, 100%, you will obey the Lord. Isa pa, wholehearted. Next, complete. Hindi kulang, hindi kalahati. And lastly, on time. When we obey the Lord and follow Him, on time, hindi late, hindi delayed. Anong ibig sabihin? Kapag may pinapagawa sa iyo ang Diyos at sinabi niyang gawin mo ngayon, kailangan nating gawin. Bago umakyat si Jesus sa langit, mga kapatid, kaharap niya ang witnesses ng kanyang ascension papunta sa langit. Kaharap niya rin ang mga disciples niya. Ano ang utos na sinabi ng Diyos sa mga tao? Go and make disciples, baptize them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kapatid, utos ni Jesus yung bagay na yun. At hindi sinabi ni Jesus, pag ikaw 10 years ng Christian, gawin mo tong bagay na to ha. Pag ikaw 5 years ng Christian, gawin mo tong bagay na to. O pag ikaw, pag pastor ka na, gawin mo na to. Alam niyo po, inutos ng Diyos sa atin, ipakalat siya
sa lahat ng tao. Ibahagi siya sa lahat ng tao. Kapatid, pag sinabi ng Diyos sa'yo na sumunod ka talaga. Kasi kung susunod ka nga, pero may sama ka naman ng loob, tapos sa 3 utos, isa lang ginawa mo, tapos yung utos na yon, bukas mo pa gagawin, matatawag mo pa bang total obedience yun? Hindi na. Hindi na total obedience kung meron tayong tinatanggal dun sa utos ng Diyos. Sabi ng Diyos sa'yo, magpatawad ka, pero sabi mo kay Lord, Lord, di ba ikaw mismo yung nagsabi, 70 times 7, 490 na ako nagpapatawad. Sapat na yon, Panginoon. Sa tingin mo, yun yung sinabi ng Diyos? Yun talaga yung gusto ng Diyos? 490, paano pag sinabi sa'yo ng Diyos na 490 lang din kitang papatawarin, then the rest, parusa na. Punta ka na ng impyerno. Kapatid, pag sinabi ng Diyos, sundin mo to, wala tayong babawasan, lahat susundin natin. Alam niyo po, yung term na sinasabi ng Diyos na gawin mo to, kapatid, Jesus is calling His people or His disciple to be a constant followers. Alam niyo po, yung word na constant, ibig sabihin, hindi po yan nababago. Pag sinabing constant, yan na yon. Sumunod ka na ng sumunod. Hindi dapat yan mababago na. Nagkamali tayo, bumagsak tayo, merong grace ang Lord. Sabi niya, if any of you, mga kapatid, confess your sins, He is just and faithful to forgive us. So kapatid, some people says, Lord, I will only follow you tuwing Sunday. Lord, I will only follow you kapag okay na yung pakiramdam ko. Pag hindi na okay, Lord, papalo pa rin kita. Tapos biglang naging okay yung pakiramdam mo. Lord, sorry, nakalimutan kita. Naging busy lang ako. Lord, sorry. Ito kasi yung mga nangyayari. Alam niyo po, that is not what the Lord is looking for. Jesus is calling for His people to make a radical commitment to follow Him all the time. Alam niyo po, sa buhay natin ngayon, bago po tayo matapos, can we honestly say that we are totally committed to Jesus kung meron tayong ibang priorities before Him? Ulitin ko, can we totally say, or can we honestly say that we are totally committed to Him kung meron tayong ibang priorities kesa sa Kanya? Isa pa, can we honestly say that we are following Him pero we only do as we please? Kapatid, to follow Jesus is very simple. To be obedient to the shepherd. To be obedient. Ano sabi sa John chapter 14? If you love me, mahal niyo ba ang Diyos? Magsabi ng amen ang mahal ang Diyos. Kung mahal niyo ang Diyos, anong sabi sa John chapter 14? If you love me, you'll keep my commandments. Very simple. I-keep mo ang commandments niya, sundin mo. And when we say you are a follower of Christ, it means you are surrendering to His kingship over yourself. Alam niyo po, ang pagtanggap kay Kristo, hindi lang siya Savior. Ang pagtanggap kay Kristo bilang ating Diyos, siya rin ang may-ari sa atin. He is the Lord. He is our King. Kaya nga nagpipray tayo, our Lord and Savior. We are not just praying as our Savior, Jesus Christ. We are also praying na si Jesus ang ating Lord and Savior. Mga kapatid, sa umagang ito, alam niyo po, ang dami nating diniscuss. Part 1 pa lang po yan. Kaya ako ginawang part 1 yan kasi mahaba po yung gustong sabihin ng Panginoon dyan sa part na yan. Sa verse 34 to 38. So now the question this morning, mga kapatid, as part of our conclusion, the question this morning is not whether we understand the message. The question is, are we going to respond to it? Jesus did not say, understand me. Ang sinabi po ng Diyos, follow me. Are you truly denying yourself? Mga kapatid, ilang taon ka ng Kristiyano? Maaaring matagal na. Maaaring bago ka pa lang. Maaaring 5 taon na or matagal na, mga kapatid. Are you truly denying yourself? Or are you still protecting your pride and feeding your old desires? Are you carrying your cross boldly?
Or are you compromising when it becomes uncomfortable, mga kapatid? Are you following Him daily, wholeheartedly, completely, and on time? Or only when it is convenient? Alam niyo po, today, sa oras na ito, as our last conclusion, today, Jesus is calling you to go all in. Buo. Buong buo. No more half-hearted Christianity. No more Sunday-only obedience. No more secret compromises. Deny yourself. Take up your cross. Follow Him. Wherever, whenever, and whatever the cost. The narrow path is not easy, but it leads to life. Kapatid, wag natin sayangin ang panahon. Maaaring pagkatapos ng church na to, hindi natin alam kung sino pa yung magkakasama. Pagkatapos ng bulwagan natin, sa pagsasamba natin sa bulwagan, hindi natin alam kung tayo ba ay magkakasama pa. Pero isa lang ang alam natin, ililigtas tayo ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. At dahil doon, karapat-dapat lang nagawin natin at sundin ang kanyang mga utos. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Tunay, Panginoong Hesus, na kayo po ang Diyos na dapat sundin. At dapat naming gawin ang mga bagay na inuutos mo sa amin. Panginoon, patawarin niyo kami kung nagiging complacent kami. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung may mga pagkakataon na kami po ay nagko-compromise to sins. Patawarin niyo kami, Panginoon, kung mas lumalamang minsan na sundin ang desires ng flesh namin. O Lord, with the power of your Holy Spirit, help us to grow more sa paglalakad namin sa inyo. Help us, Lord God, to be Christ-like. Help us, O Lord God, to follow your word. And help us, Lord God, na kahit umabot, Panginoon, na hanggang kamatayan, mananatili po ang pananampalataya namin sa inyo. Mananatili po, Lord, ang pagtitiwala at paniniwala namin sa inyo. Panginoon, sa mga oras na ito, naniniwala ako na kayo po ay malapit nang dumating. Naniniwala ako, Panginoon, na ayaw niyong sayangin yung mga pagkakataon na dumarating sa buhay po namin. Kaya dalangin ko sa bawat puso ng bawat isa, Lord. Bigyan niyo po kami ng puso na tunay na sumusunod sa inyo. Bigyan niyo talaga kami, Panginoon, ng puso na may urgency, Panginoon, na gawin ang kalooban ninyo at gusto ninyo sa mga buhay po namin. Lord, marami pong pinagdadaanan ng aking mga kapatiran. Iba-iba po ito. Pero alam ko po, Panginoon, ano man ang pinagdadaanan, meron pa rin po kayong grace to help us to follow you. Meron pa rin po kayong mercy to help us, Panginoon, to be with you. Lord, this afternoon, this morning, I pray that you will touch the hearts of every people na nakikinig ngayon sa umagang ito. Hindi lang, Panginoon, dito sa bulwagang ito, pati sa mga nakikinig sa online. I pray that you will touch their hearts and give them hearts, Panginoon, to follow you wholeheartedly. To follow you, Panginoon, all the days of their lives. Lord, this morning is for you. That's why we bring back to you the highest honor and glory. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen.